Magandang gabi sa lahat. Kagabi ako po ay nanonood ng balita sa Senado. So, sa una pa lang, nung dumating na si Bato sa Senado, dami siyang parte-arte, kumbaga, nag makaawa, ipik. So, ginawa ni Bato, kunwari galit siya sa Senado, ganon. Pagkatapos, umiyak-iyak. Kumbaga, drama lang ni Bato. Pumasok siya sa Senado, lalabas din siya sa Senado. So, nung naghingi sila ng TRO sa Supreme Court, ay alam na ni Bato kasi sinabi na ni Torion na hindi sila mabigyan ng TRO. So, ang mangyayari kay Bato, arestuhin na siya once na maglampas ng 72 hours. So, natunugan na ni Bato kaya hindi siya mapakali. At nanawagan pa sa kay PBBM ng isang araw. Nanawagan sa kay PBBM na huwag lang daw siya ipadala sa daig. Harapin niya ang kaso niya kahit dito lang sa Pilipinas. So, kaya pumunta si Bato sa Senado at sumakay sa isang sasakyan ng senador din. So, para magboto sa Senado para mapatalsik si Soto. Kasi nga, ang impeachment, while nalaman na nila na nanalo na ang impeachment sa House of the Representative, 255 yes, 9 abstain, 26 no. So, nung nalaman nila nanalo ng impeachment, maraming pumabor. Ito ay pinatawag si Bato sa Senado para kailangan ng kanyang boto para maging manalo sila sa Senado para mapalitan si Soto. So, nung nagkabutuhan na, napatalsik si Soto at si Cayetano umupo bilang SP. Siya ang umupo, pinalis si Soto. Kagabi, kunwari nagsisesyon sila, pero si Bato ay panay lakad-lakad na hindi apakali. At ninantay nila si Torion. Nung dumating na si Torion, yun na. Nagpaplano na si Bato kung anong gagawin niya. So, nung nalaman niya na hindi na approve ang kanyang TRO para hindi siya ma-aresto, ay nagpaplano na si Bato kung anong gagawin nila. So, hindi ko lang alam kung hindi ba alam ng mga kasamahan ng mga senador na mga Duterte Black. Pero hindi ko lang alam kung secret lang ba ni Bato. So, kaya siya pumasok, kaya rin niya na lumabas sa Senado. Alam naman natin si Bato ay PMA graduate yan. Maraming mga natawag yung kabaro.
So, hindi ka ilalaglag ng mga kabaro mo. Kaya ka nila iligtas. So, nung hapon, nanawagan si Bato na punta na kayo dito. Suportaran nyo ako na hindi daw siya ma-impeach. Kunwari lang. Kumbaga, nagpapalabas siya na nagpapakaawang ipik para para malulungkot ang mga tao o kaya mananiwala ang tao na hirap na siya. So, ang last na sinabi niya, ang aking nakita, pumunta na kayo dito sa Senado, sagipin niyo ako. So, yung nung nagsabi siya ng ganun, alam na ng mga kung sinong sasagip sa kanya. So, kahit karami ng mga pulis sa labas sa Senado, pero mga general lang naman makapasok sa loob ng Senado. Di ba nagsisyon sila? Si Bato nandun din. Umakyat si Bato sa 5th floor. Kasama yung mga tauhan niya. Yung mga bodyguard ba niyan o ano. May malita rin dala. So, yung nangyari sa kagabi, kumbaga pakita lang yun na nandun si Bato sa sesyon. Parang di mahalata. Mahalata ng mga reporter, mahalata ng mga tao sa loob. Mahalata ng mga, ang nakakaalam lang nito ay ang pulis. So, ang nangyari, nung mga banda, nung nagkaroon ng patukan, yung pagdating ng impeachment na mga dinala sa Senado, doon na maya nagkaputukan. So, si Bato, dumaan siya sa exit. At saka nung pagkaputukan, ipatay ang ilaw. Tapos, para hindi makita yung mga kung sino na nandun. So, ganun din ang biglang nawala si Bato at saka si Ruben. Ang naiwan doon, sila Bongo lang. Si Ruben at saka si Bato, malis. Nung sabi nila, nandun na sa kwarto, nagsarado daw sila. So, taktik na naman nila yan. Kunwari, nagkulong sa kwarto dahil natakot sa baril, ganun, nagkaroon ng putukan. Pero yung putukan na yun, kumbaga drama lang yun. Iyon ang hudyat na sibat na Bato. Pag putok ko ng ganun, siyempre matakot mga tao, walang magpunta doon. So, mayroong lumabas. Kunwari, mga van, yung mga hindi ko lang alam kung anong mga sasakyan ng mga van na yun. Kasi nakita ko yung ibang senador lumabas na sa Senado. So, kunwari lang yun na nung pagkatapos ng putukan, nandun na yung mga tinignan nila ni Bato, lumabas si Bato. Iba na yung damit, na yellow, tapos nagkaroon na kulay navy blue. So, kunwari lang yun na nakisusyo. Nung banda alas 2 o alas 2 pasado, siyempre tahimik na yung lugar. O kaya mga iba na umuwi na, kunti na ang tao. So, 3 or 4 a.m. ay umalis na si Bato. Pagputok ng pagkabarilan na gano'n, putukan. Kumbaga, lang yun. Hudyat na. Maganda na. So, mayroon nakita natin na pasok na mga naka-bulletproof na mga pulis, mga USA.
at saka mga nakabantay, mga Marines, mga pulis, may nakapasok. So, pagka may pasibato sa isang pulis, parang may sign na parang kinalabit niya. At saka ito nagsabi si Ruben na okay na. So, kumbaga naghanap na sila ng timing paano sila makalabas na wala at hindi malalaman ng ibang tao. So, hindi naman gin-check sa paglabas sa gate. Kasi mayroong lumabas sa likuran ng Senado sa exit at mayroon din lumabas sa harap ng Senado. Kumbaga yun na ay kumbaga pangpaligaw kung sino man mga ban daming ban mga 4 o 5 ban nakalabas. So kunwari lang yun na yung putok na yun, mayroon na sabi na nag-drilling. Yung nag-drilling na yun, na yun, para ready na sa pagpuga pag makaalis na sa Senado. So siyempre mga patao focus sa session, focus sa mga media, focus sa mga anong nangyari, nakikusosyo. So, kunwari lang yun na pagtapos ng putukan, andun pa si Bato. Siyempre, nung busy ng mga tao, hudyat na sumibat na sila. So, kasama niya si Ruben Badilla. At saka si Bato lumabas. Mga banda alas 3 ng umaga o alas 2:30 hanggang alas 4 ng umaga. Wala na si Bato sa Senado. So, kinabukasan, walang kaalam-alam. Pero posible na hindi alam ng mga senador ng mga Duterte Black. Alam nila yan kasi sila ang nagkandong ng ayaw rin nila na mahuli o ma-arrest si Bato. Yung sabi ni Bato, nung nag-interview siya, kung kaya ko pumasok, kaya ko rin lumabas sa Senado, sabi niya. So itong nag-interview din doon sa kanila ni Cayetano, si Pia, tapos ganito, na rin sabi ni Jinggoy, yung CCTV ba nakuha mo? Sabi niya, kunin mo at huwag mo itago mo, sabi niya, itago mo. Para hindi makuha ng CCTV na kung sino kasama ni Bato na lumabas at anong sinakyan nila. So malamang malaking bayad na naman ito sa mga nagbabantay dyan sa Senado. May pira-pira na naman to. So ganyan lang ang taktik. So yung pagbaril-baril, kunwari na yun na drama lang yun. Para yung mga tao malinlang, mag-focus sila sa tapos may sabay din noon pagkabarilan yung mga tao din sa Senado sa labas, mga Duterte nagrarally. Kunwari nang ingay-ingay sila, gawa sila ng gulo para magtulakan kaya sa mga pulis doon para ma-interrupt. Yung iba nakabantay sa gate, may lumabas si Soto, binato may nagbato galing sa DDS sa kanyang kotse. Nakunan ng video rin. So, ganun lang yan ang mga taktik nila. Guguluhin nila yan para at least ang tao ma-distract. Doon mag-focus sa mga nagbabarilan. Kunwari, nag-shot out. Wala naman may natamaan. Tapos sabi naman ni Amy Marcos, nahuli na daw. Driver pala ng NBI. So, mayroong NBI doon. Nandoon sila sa isang building. Sila. So, tumawag si BBM
At saka pati yung media kung nasaan daw sila ni Matibag. Nasa hotel daw sila. Pero hindi pala hotel yun. Yun isang building doon sa Senado. Sa GSIS ata yun. Tapos na doon may nagdi-drilling doon. So plano na nila yan. Plano na nila lahat. Kasi alam naman natin sa Bato ay kahit na senador yan at saka graduate ng PMA. Sa batas ng PMA kasi hindi mo pwede ilalaglag ang iyong kabaro. Kahit gaya ng nangyari sa kay Ping Lacson. Nagtago si Ping Lacson. Ganun lang yan. So, ginago na naman tayo ng mga senador. So, ngayong araw ay nag-interview naman si Alan Peter Cayetano na nagre-ready na daw sila sa tawag nito sa impeachment trial ni Sara Duterte. So gawa nila lahat. So malinaw sa malinaw pa. Planado na nila lahat anong gagawin nila. Kaya pinatalsik nila si Soto para sila maniobra sa impeachment trial. So ang problema lang, pumalpak naman si Alan Peter Cayetano. So, natakasan sila ni Bato. Hindi yan natakasan, kundi pinatakas. Alatado masyado. Parang nag-happy-happy pa nga sila eh. Sa loob, marami sila. Pero yung ibang senador, wala na, sumibat na. Nagkaputukan para iwas na sa baka may magkagulo pa. Umalis na sila Ping Lacson, umalis na sila ni Soto. Yung mga siyam na senador, umalis na yun. Ang naiwan, mga Duterte Black senador. Yung Trising Hudas, ang tawag yun sa Tagalog. Nagkanlong sa kay Bato. So, sabi ni Bato, hindi siya mag-surrender sa ICC. So, talaga? Kaya lusutan ni Bato kasi siyempre nasa training nila yan. Pasado sa training yan. Hindi ka makarating ng PMA. Hindi ka makagraduate ng PMA kung mahina ka. Lahat ng mga pambuang-buang, lahat ng mga paiyak-iyak, pwede nga kumain ng mga trapo na kinakain-kain kunwari para sila ulo ng muka. Nasa training yan. So, kaya ni Bato lumusot at kaya ni Bato lumabas. So, kinabukasan wala na si Bato sa Senado. Kasi natunugan na na hindi na-approve ang kanyang TRO at baka maaresto pa siya ng mga NBI o kaya pulis. Pero ang napatakas nito ay hindi lang si Robin ang napatakas nito. Kasama ito, may escort ito ng mga pulis. Siyempre kung may mga pulis, hindi na rekisahin ng mga pulis sa paglabas sa gate sa Senado. So, kanila lahat yan. Kanila, lang yun, drama lang yung mga shoot-out na yun. Hindi yan totoo. So, ginagago na naman tayo ng mga senador. Yung mga Trising Hudas. Iwan ko ba bakit umaliktad si Pia Cayetano. Dati naman sumama kay PBBM yun. Siyempre kapatid niya si Alan Peter Cayetano. Si Jinggoy. Hindi ko nakita si Marcolita ng banda huli. Baka umuwi na yun nung nakaputukan.
grabe talaga. Lahat gagawin nila para mahadlangan nila ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya kung wala talaga silang alam, kahit sa Jaime Marcos, alam nila lahat yan. Bago yan sila nag-usap-usap yan sila kung anong plano. Plano ni Bato. Pero itong impeachment ni Sara Duterte, kung hindi nila itutuloy, ay lalong magalit ang taong bayan. Kaya matutuloy ito. So meron tayong natanggap na info, si Sara Duterte ay galing doon sa Europe, sa ICC. Tapos nag-cross country Middle East. At mayroon siyang isang bansa na puntahan. Sabi niya, maganda ito na dito na daw siya mamumuhay ng habang buhay. Na walang sagabal, walang ano sa kanya walang ano. So hindi ko lang alam kung binigyan siya ng travel sa iba't ibang country kung saan siya pupunta. Kung ito ba'y hudyat na para umingi ng asylum sa ibang bansa at doon na maninirahan. Pero marami pang mangyayari. Sabi ko na sa aking hula, may impeach si Sara Duterte. So nagkatotoo. Si Bato ay lumabas na pero nakatakas ulit. So wala na tayong magawa dyan. Kasi parang drama lang nangyari. Ang nagtulong din sa kanya mga pulis din. Mga pulis na mga nandun sa Senado. Kunwari lang yan, nag-polger, nakasuot ng bulletproof. Pero sa totoong buhay, ay drama lang lahat na nangyari shoot out kagabi. Para ma-interrupt o kaya malinlang ang mga tao mag-focus doon sa mga nagbabarilan, pati media nag-focus din. Pero ang may hawak ng CCTV, yan ang dapat titingnan. Pero ang may hawak nun, sabi ni Jinggoy, na tago niya, wag niyo ilabas ang CCTV. Itago niyo, sabi ni Jinggoy Estrada. So mga traidor talaga. So tama yung mga 9 senator na sa panig ni Soto. Itong 13 na ito, mga udas talaga to. Kaya pangalan pa lang, Dirty. Ang meaning ng DDS, doon sa Davao Death Squad. Pero sa akin meaning, Dirty, Sara Tanik. Yun ang para sa akin. So, malungkot man ang mga sitwasyon. Dapat kapwa Pilipino magtulungan, magmahalan. Dapat walang gulo. Pero balita na sa iba't ibang bansa ang nangyaring shoot out kagabi sa Senado. So nakarating na sa Al Jazeera, nakarating na sa American News. So nalaman lahat. So hindi totoo ang nangyaring shoot out. Sabi ni Cayetano, we are under attack. Pero under attack yan na parang malata naman na parang hindi sila natakot nung nakaputukan. Bakit nanatili sila sa isang kwarto? Samantala hindi nila nakasama si Bato at saka si Bongo at si Robin. Yun ang wala doon ang dalawa. So maybe ang nagkanlong nito kay Bato si Robin din.
So, malalaman natin sa mga next day kung anong mga balita. Pero hindi ako nanonood sa mga balita, nanonood ako doon sa mga vlogger. Sa vlogger kasi talagang kakuha ka na ng mga impormasyon. Yung kahit mga interview na maiksi lang, pero at least meron silang na itago. Kaya sinusundan ko kagabi ang ang mga news. Mga news na bago nangyari ang pagka-shoot out. So sakto talaga na-deliver na yung impeachment ni Sara sa Senado. Doon na maya-maya nagkaroon ng putukan. So pinatay ang ilaw. Pagpapatay ng ilaw, doon na nagkaputukan. Patay sindi para interruption nila yun. Para hindi malalaman, hindi makikita ng CCTV ng mga media kung ano nangyari. Sila lang yan. Plano-plano na nila lahat. Nag-usap-usap yun. So may malaking bayad na naman to. May malaking bayad yan. Pira-pira yan. Pag may pira ka, makalabas ka. Pero wala ka pira, bayaan ka. Ganon nangyari. So dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. Abangan naman natin itong impeachment ni Sara Duterte. So ito, delikado ito. Yung mga lalantad na mga ebidensya ay ang ICC mayroon nakamanman o kaya kumukuha ng balita, mga for example sa mga evidence ni Sara Duterte. Pag once na napatunayan ng ICC, si Digong automatic talaga. So next na dadamputin si Bongo. Pero si Bato hindi pa na-aresto kasi hindi pa nakita ang warrant. Dinala ni Trillanes. Pero andyan na yung warrant noong November 6 pa 2025. Yung interview ng ICC lawyer na next project na tadamputin nila si Bongo, si Bato. So marami pa. So ayon naman sa mga pinapakinggan ko lang ng mga member ng mga supporters ng DDS, Duterte Satanic DDS ay pinapolitikalan daw, marami na daw ang gobyerno ni Marcos. Wala na daw pag-asa ang Pilipinas, puro ng kaguluhan, puro na kung ano-ano mga sinasabi ng mga DDS supporters. So ako isa lang BBM, lahat sila puro DDS. Pero lahat ng kanilang mga sinasabi ay kinukontra ko. So ano daw sabi niya sa akin, ano ba daw ang dahilan bakit ako lumipat sa kay BBM. So sabi ko sa kanila, marami ako nakita sa kay Sara, kay Digong. Tulad yan sa basta marami mga palpak. Kaya ako naniwala man ako kay Digong dati, Tatay Digong. Dahil siyempre matagal din ako sa Davao nakatira. Kaso lang, lahat ay parang drama lang nangyari, hindi pala totoo. At sa ayaw ko sa Duterte, yung pagka-traidor. Na isang Pilipino, kung Pilipino tayo, huwag tayo na mag-traidor sa ating bansa. Huwag tayo na parang pabor pa sa China kahit sa Pilipino tayo. Yan ang hindi maganda. So dito na lang at gabi na kasi bukas may trabaho pa ako. So maaga pa naman, 10:26 pa lang. 10:26. So grabe yan mga nangyari. Drama lang palang lahat yun. Hindi totoo.
na maraming mga nangyari. So, pakinggan natin sabi ni Cayetano. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pag may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Di ba? Pag sinabing... No. So, wala talaga. Unang pagpalit ng liderato ni Cayetano, palpak. So, may posibilidad na baka titirahin siya ng mga kung sino magpile sa kanya ng kaso. So, mapatalsik naman, babalik na naman si Soto. So, magandang ang itapang nangyari, pinapunta nila si Bato sa Senado para bumoto. After na bumoto, nagdrama at kunwari nagka-shoot out, nagtago sa isang kwarto. Pero ano na yan, kumbaga plano na magtakas. So, kanina umaga, nung umaga na, wala na si Bato sa Senado. So, pulis din ang nagtulong para makatakas. Pinalabas nila na sabi na Amy Marcos, may nahuli daw na NBI. Yung pala, driver lang pala yun. At saka sabi daw na ni Amy Marcos, pinalabas na si PBM daw nagutos kanila na arestuhin si Bato. So, hindi alam kung ano nangyari. Kung si Bato ba ay naglayas sa Senado, nagtago para hindi mahuli ng ICC. So, kung ito ay dinampot at kinarga sa aeroplano, dinala sa daig, malalaman pa rin yan kung saan si Bato. So, kung walang balita ang ICC about kay Bato, ibig sabihin sa Pilipinas si Bato. So, basta mga kabaro, labing tutulong dyan. Andyan na sa Luzon, nagtago si Bato. So, dito na lang at maraming salamat. Ako'y naantok na. So, yan lamang ang aking masishare sa based sa aking nakikita na mga idea kung paano nawala si Bato. At maraming hindi nila alam na si Bato wala na pala sa Senado nung umaga na yan. So, kasi sinubaybayan ko yung video, si Bato at saka si Ruben magkakasama talaga kahit saan magpunta. So, nagdrama lang yan sila. So, alam ni Labonggo yan, alam nila ni Alan Peter Cayetano yan. Kumbaga nagdrama lang yan sila. Para i-distract na naman nila yung mga tao. Para yung mga, wala na si Bato sa Senado. So, ang impeachment na naman ang ating aabangan. Kung mag-condemn ba sila. Kung hindi sila mag-condemn, ay sila ang bibirahin ng mga sibilyan, taong bayan. So, yakyat ang kaso sa Supreme Court. So, mayayari sila. So, dito lang, maraming salamat. At ako hindi nakapag-live sa aking sasakyan. Kasi galing ako trabaho, alas 5 na pagdating ko dito, dilim na. Dati kasi alas 5, alas 6, parang alas 4 pa lang. Ngayon nagdilim na kasi taglamig na naman. Kaya tayo naka-jacket na. Tingnan mo jacket ko. Para sa military. So, kahit ako,
Kahit ako na pumasok sa isang lugar, kaya ko lumabas na hindi malalaman ng ibang tao. Gagawa ka lang ng distraction, yan kung manggulo ka lang diyan kung anong gagawin para makatakas. So, sanay si Bato sa gubat kasi noong bata pa yan, sanay sa kumbatan yan sa Mindanao. Kaya lahat ng mga critical na nalampasan ni Bato. So, dito na lang at update na lang tayo sa makipagbalita na lang tayo. So, kaya ito pa pala, once na mayroong kaguluhan sa Pilipinas, lalabas na naman ang mga lindol. Hindi natin alam kung saan magkaroon ng lindol, sa Luzon ba, sa Visayas o sa Mindanao. O ingat-ingat na lang, lagi magdasal, lagi magsamba, mananampalataya at magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. So dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. So update ko na lang kayo guys, mga kababayan. So yung iba na wala pang alam sa nangyari, ngayon ang nangyari kagabi, ay hindi mapakali si Bato eh. Labas pasok eh. Lakad doon, lakad dito. So pakipagkamay niya sa pulis, yun na palang sign. Maya-maya nakaputukan na. So si Ruben talaga nakaalalay kay palabas lang kay Bongo, nandun sila sa sesyon. Kumari nalungkot si Bato kung anong gagawin. So nagantay lang pala ng tamang oras para makasibat si Bato sa Senado. Si Ruben Padilla ang kasama. So si Ruben Padilla, kumakanlong, delikado din to, baka mapailan ng kaso to. So dito, maraming salamat at upload ko to sa Facebook at saka sa aking YouTube. Antok na ako. Pagod sa trabaho. Kagabi napuyat ako sa panonood hanggang pinatapos ko ang mga news sa Pilipinas. Pero mayroon ako nakita sa mga vlogger. Kasi mga vlogger kasi may hilig talaga magkuha ng mga mag-update kung anong mga nangyayari. Sa news kasi mahabang storya. Sa News 5, sa mga kung ano mga media. Pag sa Facebook, ang bilis eh. Mabilis talaga. So, hindi ko lang alam kung malaman natin yan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, nung dumating daw mga banda 7 pass na ang galing Senado na impeachment trial ni Sara Duterte, ay pinagandaan naman daw nila at talakayin daw nila. Mag-conduct sila daw ng impeachment trial. Kasi ayaw ni Cayetano na matanggal na naman siya sa SP. So, upo si Soto. Kaya delikado itong mga nagkanlong sa kay Bato at labag sa konstitusyon. Lalo na sa Supreme Court. So, marami pang mangyayari. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga kumakalaban kay BBM, ubos lahat yun. Maraming kumakalaban. Pero ito, mabuti naman si Bato humingi ng kay PBM. Siguro wala ka namang galit sa akin sa President PBM. Ay dapat proteksyonan mo ako na hindi ako maipadala sa dahig, sabi ni Bato. So, drama lang ang tanan, acting. So, the best actor, Ronald Bato de la Rosa. Kumbaga, yung kanyang sa movie pa ito, tawag ito? Director, si Ruben Padilla. Yung mga Duterte Black, kasama yan. Amy Marcos parang mamatay sa mga supporter sa Duterte.
Yan isang tawag nga traidor na ate. Instead na kakampi ka sa iyong kapatid, lalo mo nilalaglag ang iyong kapatid. May malaking balik na karma yan. Tsaka marami pang makasuhan, lalo na sa flood control. So malalaman natin, Chis Udiro, delikado to. Delikado ito sa Supreme Court. Dahil inakyat na ng tinatawag na ombudsman sa Supreme Court ng kaso. So maraming salamat at good night. God bless ninyong lahat. Ako'y naantok na. Tingnan mo mata ko, parang tutulog na ako. So bye-bye. God bless.